Totoong naganap ang martial law. May isang diktador kasama ng kanyang pamilya at mga kroni na nagpakasasa sa pwesto at ang naging kapalit ito mismong buhay at kalayaan ng Pilipino. Napapailam ng alam po ko. Dahil may mga nagsasabi raw na ang panahon ni Ginoong Marcos ang siyang golden age ng Pilipinas. Siguro nga, golden days para sa kanya na matapos na masagad ng 2 termino bilang Pangulo, nakatumbas ng 8 taon, gumawa pa ng paraan na kumapit sa kapangyarihan. Golden age nga po siguro noon para sa mga kroni ni Ginoong Marcos at sa mga dikit sa kanya. Golden age din po noon para sa mga nangambuso sa mga kapatid nating Moro. Nauso nga po ang land grabbing sa Mindanao. Ang rehimeng Marcos naman, sa halip na pumanig sa mga pinagsamantalahan, ay tila kinonsenti pa ang mga nanggigipit. Ngayon nga, pag iniisip ko ang mga narating natin sa peace process, kung saan mayroon na tayong framework agreement at comprehensive agreement on the Bangsamoro, at kulang na lang ang Bangsamoro Basic Law, talagang naghihinayang ako. Dahil ang tanging batas na maghahatid ng katarungan at kapayapaan, sadya pa pong talagang hinarang. Di po ba? Ang BBL na ipit sa Senado sa Committee para sa Lokal na Gobyerno na pinamumunuan ni Senador Marcos. Di ba nung pinakahuling araw ng sesyon, tuloy pa rin ang pag-interpolate ni Senador Enrile? Di po ba itong dalawang apeldidong ding ito ang siyang nagtulak ng military solution para sa mga Moro noong panahon ng diktadorya? Mga boss, marami nga po sa aming naapirin ng batas militar ay naintindihan ang pinagdadaanan ng mga kapatid nating Moro. Kami mismo mag-anak humarap sa matinding pang-aabuso ng nasa kapangyarihan. Ano naman po ninyo ang aming pinagdaanan? Ano po ba ang kasalanan ng aking ama na ginagawa lang naman ang kanyang trabaho? Dinampot siya dinala sa Piitan, Dinaglaon, mula Krame at Fort Bonifacio, inilipat siya sa Fort Magsaysay sa Nueva Ecija at doon ikinulong ng solitary confinement. Totoo nga naman po ang kasabihan, kasalanan ng ama ay hindi dapat ipataw sa anak. Pero masakit, yung pong kadugo ng diktador sa mahabang panahon ay pwede namang sinabing nagkamali ang aking ama o nagkamali kami. Bigyan nyo kami ng pagkakataong iwasto ito. Pero isipin na lang po ninyo, ito ang tahasang naging pagsagot niya. And I quote, "I am ready to say sorry if I knew what I have to be sorry for," close quote. Kung di man lang niya makita ang mali sa ginawa ng kanilang pamilya, paano tayong aasang hindi niya ito ulitin? Hayagan kong sinasabi ngayon, bilang bahagi ng henerasyong pinagdusa ng diktadorya, hindi golden age ang panahon ni Ginoong Marcos. Isa itong napakasakit na yugto ng ating kasaysayan.